Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. It's so good to be in the house of the Lord. Sabi mo ngayon sa iyong katabi, it's so good to be in the house of the Lord. Amen. Are you ready to hear the word of God? Amen. Hallelujah. Mag-pray po tayo. Maraming salamat po, Heavenly Father, sa inyong presensya, Lord, sa aming kalagitnaan. Sa umagang ito, Lord God, we worship you and we love you, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa inyong paghipo sa aming mga puso, sa pagpupuri pa lamang sa inyo, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na kayo po mangusap, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord God, ngayong umaga, Lord God. Baguhin niyo po kami, i-convict niyo po kami, Lord God. May we never be the same again, Panginoon, paglabas namin ng bahay-sambahan na ito, Lord God. At nawa, Panginoon, tanging pangalan niyo lamang, Lord, na mabigyan po ng papuri sa umagang ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord na malakas. Sino po may dalang Bible, mga kapatid? Pwede niyo bang itaas, mga kapatid? Sabihin niyo po, this is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do. Today, I'm going to receive the Word of God. The infallible, impregnable, powerful seed of the Word of God. I will never be the same again. Never, never, never. I will never be the same again. Hallelujah. Amen. Makipagbukas po kayo sa akin sa Genesis chapter 22. Verses 1 to 18. Ito po yung mahaba pero sumabay po kayo sa akin. Babasahin ko sa Tagalog para hindi na ako mag-translate. Sinubok ng Diyos si Abraham. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa't pinakamamahal mong anak na si Isaac. Magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Inutusan ni Lord na i-offer ni Abraham ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang son of promise na si Isaac. Verse 3, mga kapatid. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Grabe, mga kapatid, no? Maagang gumising. Walang dalawang sabi. Bumangon si Abraham. Excited siya, mga kapatid. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 4, na ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy na panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Verse 13, paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na yun ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At mapahanggang ngayon, sinabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. May provision sa bundok, in the mountain of the Lord, mayroong provision. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh.
Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Pagpalain po ni Lord ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito pong story mga kapatid ay very familiar sa atin. Alam na alam po natin kung paano sumunod si Abraham kay Lord. Hindi nagdalawang salita si Lord nung utusan niya si Abraham. Amen ba mga kapatid? Huwag kayong mayang sumigaw na malakas na amen kapag kayong pinagpapala ng Panginoon mga kapatid. Pero 2 times ni Lord binanggit yung pangalan ni Abraham. Abraham, Abraham! Nung pipigilan niya na, si Abraham napatay ng kanyang anak. Amen. Napakamasunurin po ni Abraham. At napatunayan ni Lord na si Abraham ay faithful sa kanya. At pumasa si Abraham sa test mga kapatid. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay patungkol sa sacrifice. Ang title po natin ay The Call to Sacrifice. Ang pagkatawag na magsakripisyo. Alam ko po na ang topic na ito ay medyo nakakailang sa ibang mga tao. Banggitin mo ang sacrifice sa opisina, banggitin mo ang salitang sacrifice. Kung ikaw ay may-ari ng isang negosyo, at tingnan mo magiging reaksyon na yung mga tao. Hindi lahat ay sasang-ayon sa iyo. Ang iba ay magtataas ng kilay. At maaaring sabihin nila, gagawin ko lamang ang binabayad mo sa akin. Kung anong binabayad mo sa akin, yun lang ang gagawin ko. Ayaw ng mga tao ng sacrifice. Hindi lahat mag-agree. Subukan mong kausapin ng mga young people sa sacrifice. Ano kayang tugon nila? Sabi ni Pastor, positive. Pero alam niyo mga kapatid, sa church na ito, naniniwala ako, puro positive. Pero alam niyo mga kapatid, naturally, not everyone will stick with you. People generally do not like to sacrifice. Gusto natin, relax lang tayo. Chill lang. Only people who understand. Yung mga taong nakakaunawa lamang ang makaka-appreciate ng sacrifice. Yung mga taong merong goal lamang ang makakaunawa ng salitang sacrifice. Yung mga taong merong prinsipyo lamang ang makakaunawa ng salitang sacrifice. Nandiyan ba kayo mga kapatid? At yung mga taong matured lamang ang mga taong makakaunawa ng salitang sacrifice. Ngunit alam ko mga kapatid, sa lugar na ito, maraming nakaunawa ng sacrifice from a secular perspective. Marami sa atin, kadalasan yung mga nakaka-advance na sa edad mga kapatid, ay marami nang na-experience sa sacrifice. Tama ba mga kapatid? Maraming ikikwento sa atin yung mga nakakatanda dito sa lugar na ito, dito sa auditorium na ito. Subalit kahit mga kabataan mga kapatid, meron din mga kabataan na exposed na sa sacrifice at an early age. Dala ng circumstances, may mga young people na napuwersang magtrabaho ng physical. They did manual jobs para mag-survive or para mapag-aral ang kanilang sarili. Bata pa lang, natutunan nila mag-cope up sa mga present circumstances nila so that they will enjoy a better future. Marunong na sila magpuyat para sa kanilang mga goal. Nag-aaral sa umaga, nagtatrabaho sa gabi. Marunong na sila magsunog ng kilay. Alam niyo yung term na yan mga kapatid, hindi alam ng mga kabataan ang term na magsunog ng kilay. Yan po yung nung unang panahon, kandila lang ginagamit nila para mag-aral. Pag inaantok yung mga bata, napapayoko sila, dumidikit yung kilay nila sa kandila, kaya nasusunog. Ibig sabihin, nagpupuyat sila, matyaga, nag-sacrifice. Nagibiro lang ako mga kapatid. Masakit yun. Amen. May mga kabataan mga kapatid, mga bata pa lamang, hindi lang yung kanilang sarili ang pinapaaral nila. Minsan pati yung mga kapatid nila, pinapaaral nila at nag-sacrifice sila. At sasabihin ko po sa inyo, sacrifice is good. Amen. At madalas po nating marinig sa mga motivational speakers to, yung salitang sacrifice. Alam ko hindi sa atin alien ang salitang sacrifice. Di ba? Minsan naririnig natin sa pep talk ng mga sundalo. Pinaperk up nila yung passion nila. Sacrifice para sa bayan. At gusto natin yon. Minsan naririnig din natin sa pep talk ng mga atleta. Tama ba yung salita ko, pep talk? Ng mga atleta, binuboost nila kanilang confidence. No pain, no gain, sacrifice para maraming resulta.
At mahal, gustong-gusto natin yon. We love it. We feel good. Gusto nating manood ng mga pelikula patungkol sa na may success stories dahil sa due sacrifice. Diba? Gusto natin yon. Pero ngayong umaga mga kapatid, hindi po motivational speech ang inyong maririnig mga kapatid. Masigit pa sa motivational speech. Because we are talking about the best object of sacrifice. Kung pwede kong tawaging object mga kapatid. At alam niyo po kung ano yun mga kapatid. Ito po ay sacrifice for the kingdom of God. Or sacrifice for God Himself. Amen? And the more we should love it, the more na dapat nating ibigin ito at ma-appreciate. At the more na dapat maging excited tayo, mag-sacrifice para kay Lord. Kasi kung tayo nga excited na gawin yung best natin sa pag-aaral, gawin yung best natin sa ating career para magkaroon ng magandang kinabukasan, mas lalo na dapat excited tayo na ibigay yung best natin, mag-sacrifice para kay Lord. Amen ba dyan mga kapatid? Pwede bang palakpakan natin ng malakas si Lord? Baka may inaantok pa. Ang purpose po ng mensaheng ito mga kapatid ay para i-shake up tayo from the long vacation that we have just been through. Ito po yung Pasko at bagong taon. And hindi po masama ang magbakasyon mga kapatid. Ito po yung blessing ni Lord. Amen? Hindi masamang magbakasyon lalo na pag masipag ka. Pero minsan, yung mga mahabang bakasyon mga kapatid, minsan pag nagbakasyon ka na mahaba, you are stuck doon sa bakasyon na yon. At ang tawag ko doon mga kapatid ay vacation lag. Hindi ko alam kung may salitang ganon. Or blessing lag. Sino naka-experience sa inyo ng blessing ngayong Pasko mga kapatid at bagong taon? Amen, di ba? Napaabuti ng Panginoon. Dapat wag tayo maiwan doon sa, hindi tayo magkaroon ng blessing lag. Di ba may jet lag kasi, di ba? Alam niyo yung salitang jet lag. Meron ding vacation lag palagay ko. Minsan palagi kapag nag-enjoy tayo na maraming pagpapala ng Panginoon, pag nakakarinig ka ng preaching patungkol sa sacrifice ay feeling mo awkward. Sino nga amin dyan mga kapatid? At least yun na naobserbahan ko sa aking sarili mga kapatid. I'm honest with you here. So be honest also in front of the Lord. Amen mga kapatid? Kapag matagal ka nakapagbakasyon at marami kang na-enjoy na blessings, ikaw ay masaya, maraming celebration, o kahit celebration ng victory sa paglilingkod mo kay Lord. Di ba? Pag nagse-celebrate ka ng marami mga kapatid, most of the time, you don't feel like going outside. Yet, to reach people who need salvation. Minsan ayaw mo muna mag-share ng gospel kasi tagumpay eh. Celebration moment. Ayaw mo muna mag-follow up. Naranasan ko yung mga kapatid at naramdaman ko yan. Napansin ko yung tuwing Pasko. Pag manggagaling ang Pasko at matatapos ang Pasko at bagong taon. Bago magpasko, andun yung momentum. Ang sarap maglingkod kay Lord. Ang sarap magdalaw. Ang sarap mag-follow up, mag-share ng gospel. Pagkatapos ng Pasko, struggle na naman kasi parang na-enjoy ng puwet mo yung upuan. Nagkaroon ng spiritual vacation mga kapatid. Tinamad ka nang ipakita yung pag-ibig ng Diyos sa ibang mga tao. Tinamad ka nang mag-sacrifice. Yung mga ginagawa mo kay Lord before na experience mo yung blessing at vacation at celebrations ay nahinto. Nawalan ka ng momentum. In Jesus' name. Huwag naman. Sino nakaranas ng ganun mga kapatid? Sabi ko nga sa inyo, maging honest tayo sa ating mga sarili. We need to wake up mga kapatid from our spiritual vacation mode na gustong paglugmukan sa atin ang kaaway. Amen. Alam niyo po sa huling panahon, sabi ng Bible, there will be carousing or too much enjoyment mga kapatid. Sabi ng Luke 21:34-36, there will be drunkenness and cares of this life. Naniniwala ko hindi lang po ito drunkenness sa physical na alak mga kapatid. Kundi minsan drunkenness sa blessing at celebration at relaxation mga kapatid. At ang sabi ng Bible, these things will make men's heart dull in the last days to the point that the coming of the Lord Jesus Christ, yung muling pagbabalik ng Panginoon, will take them by surprise. Hindi nila mapaghahandaan. Natutuwa po ako dahil yung ating mga lecture kayo ng umaga, yung praise and worship, yung pati po yung mga words ng ating MC mga kapatid ay kinonfirm ng Panginoon sa ating message ngayong umaga. Amen? Don't let the second coming of the Lord Jesus take you by surprise dahil ikaw ay nabiktima sa iyong puso ng too much carousing,
drunkenness, and cares of this life. Alam niyo yung cares of this life? Mga bagay-bagay sa libutan, masyado mong na-enjoy. Parang asama ng tingin niyo sa akin, ha? Hindi po ako ang author ng book na ito. Si Lord po yun at mahal po tayo ng Panginoon. Kaya po binibigyan niya tayo ng warning. Di ba, ang bait nga ni Lord eh. Gusto niya maging handa po tayo. Itong tatlong ito daw mga kapatid, ang bibiktima sa puso ng mga tao sa last days. Kaya hindi sila magiging prepared sa muling pagbabalik ng Panginoon. Nalala niyo po yung predicament ni Lord sa Laodicean Church sa Revelation chapter 3 verse 15 to 22. Pwede mo natin basahin saglit. I know your works, that you are neither hot nor cold. Neither cold nor hot. I wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out from my mouth. Because you say, I am rich. Sabi mo kasi, ako'y pinagpala na. Have become wealthy. Yumaman na ako. And have need of nothing. Wala na ako ibang kailangan. Relax na lang. Yun ang predicament ni Lord sa Laodicean Church. And you do not know that you are wretched. Ikaw ay kawawa. You are miserable, miserable. Ikaw ay mahirap, ikaw ay bulag, at ikaw ay hubad. Kapag kagano ng pananaw mo sa buhay, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, that you may be rich, and white garments that you may be clothed, that the shame of your nakedness may not be revealed, and anoint your eyes with eye salve, that you may see, para makita mo kung alin yung mga bagay talaga na importante pagbalik ng Panginoon. Meron pa ba? As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore, be zealous and repent. Maging punong-puno tayo ng passion sa paglingkod kay Lord. Amen? At maghumingi ng tawad kay Lord. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Kumakatok si Lord sa puso natin, mga kapatid. Usually, ginagamit natin sa unbeliever yan eh. Kumakatok si Lord sa puso mo. Papasukin mo si Lord. Actually, church yung kausap niya dito. Pero yung church na yun ay patay, sabi ni Lord. Yung Laodicean church na yun ay patay at kumakatok si Lord sa labas ng kanilang puso uli. To him I will overcome. I will grant to sit. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcome and sat down with my Father on his throne. Last, mga kapatid. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Makinig daw mabuti, sabi ng Panginoon. Amen? Sabi ng Laodicean Church, life is good. I don't need God right now. Ang saya ng buhay, saka na si Lord. Sabi ng Laodicean Church, hindi po masama magpahinga. Huwag po kayong malungkot. Hindi masama mag-unwind at mag-relax. Ito po ay regalo ng Panginoon. Pero yung long furloughs ay napakadelikado. It kills your passion, it kills your focus, it kills your purpose, and it kills your desire to sacrifice. Yung sobrang habang pagbabakasyon, mga kapatid. Ngunit, mga kapatid, minsan, one absence from the presence of God is already a long furlough. Isang pagpaliban lang na hindi ka pumasok sa presensya ng Panginoon ay isang mahabang bakasyon na kung ituring, mga kapatid. Sapagkat ito'y pinapatay yung momentum mo, yung pag-ibig mo sa Panginoon. Minsan, isang absent lang sa gawain ng Panginoon, ito na yung nagpapahina sa'yo. Amen? Alam niyo po ang purpose ng rest? Ang purpose ng bakasyon ay para mag-recharge ka. Para mas lalo kang gamitin ng Panginoon. Parang battery, mga kapatid, na sinaksak mo para mas mahabang buhay niya uli. Pwede mo magamit uli for the kingdom of God. Not to advance our own agendas, but to advance the kingdom of God. Ito po ang purpose ng pahinga. Amen? Ang purpose po ng pahinga, ang purpose po ng blessing ay para maging encouragement ka sa ibang mga tao. Sa kingdom ni Lord, para pumasok sila, ma-encourage sila na lumapit kay Lord. Yun ang purpose ng pagpapala. Para magpuri kay Lord ang mga tao, para maraming magpuri kay Lord ng mga tao. Tingnan niyo po ang 2 Corinthians 9 verse 8 to 12. And God is able to make all grace abound toward you. Kayang-kaya kang pagpalain ng Diyos ng lahat ng blessing, ng lahat ng biyaya. At hindi lang basta pagpapala, kundi abound toward you. Sobra-sobra. Anong purpose? That you always having all sufficiency in all things may have abundance for every good work.
Para ikaw, na punong-puno ka ng lahat ng mga bagay, na lahat ng mga pangailangan, ay maging sagana ka rin sa paggawa na mabuti sa kaharian ng Panginoon ang tinutukoy dyan. Amen? As it is written, He has dispersed abroad. He has given to the poor. His righteousness endures forever. Bait ni Lord eh. Hindi naman tayo mayaman dati. Pero si Lord nagpa-enjoy sa atin ng kanyang blessing. Pero ang purpose, maging pagapala ka. Magpagamit ka sa kingdom ni Lord. Magpagamit ka for the glory of His name. Amen? Tuloy kapatid. Verse 11. Verse 11. Ay, sorry. Nalampasan ko ba yun? Now may He who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Teka, tinan niyo mga kapatid. Now may He who supplies seed to the sower, kanino daw binibigay yung excess, yung maraming seed? Sa sower. Yung mga nagtatanim, mga kapatid. Yung mga nag-sacrifice. Yung naglilingkod kay Lord. Minumultiply ni Lord bread, food, supply, minumultiply ng Panginoon. Ini-increase niya yung fruits. At hindi lang yung fruits, pati yung fruits of righteousness, pati yung marami mong gawain na kalulugod kay Lord, pinaparami ng Panginoon. Amen. Susunod ba? Hanggang verse 12 yan, di ba? While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. Pagka ikaw ay naging pagpapala sa maraming mga tao, dahil sa mabubuting gawa mo, dahil sa paglilingkod mo kay Lord, dahil sa pag-sacrifice mo sa kanyang kingdom, maraming magpasalamat kay Lord. Yung mga taong napalapit kay Lord, yung mga taong natulungan mo. Amen. Verse 12. For the administration of this service not only supplies the need of the saints, but also is abounding through many thanksgivings to God. Dalawa yung purpose. Kaya bine-bless ni Lord para maging pagpapala ka sa iba. Sa kingdom ng Panginoon. At the same time, para maraming magpasalamat kay Lord. Para mapuri si Lord. Andiyan pa tayo mga kapatid. Ngunit, kapag hindi mo ginaganap yung purpose ng pagpapala ni Lord sa iyong buhay, pag hindi mo ginaganap yung purpose ng grace ni Lord sa iyong buhay, short circuit mo yung pagpapala ni Lord. Alam mo, ibig sabihin ng short circuit, hindi na dire-diretso yung daloy. Napuputol dahil na short circuit, sumasabog, humihinto yung pagpapala, humihinto yung supply, humihinto yung blessing, mga kapatid. Naintindihan ba natin mga kapatid? Yung blessing, yung rest, yung favor na nanggagaling kay Lord, yung vacation, should propel us more in serving the Lord and advancing His kingdom. Yung mga pagpapalang yan, dapat lalo tayong itulak na magbigay ng buhay sa Panginoon. Dapat lalo ka mas maging excited na mag-offer ng sacrifices kay Lord. Dahil ito mga kapatid, ang sacrifices, ibig sabihin ng offering kay Lord. That is what they are. They are offerings to the Lord. At mind mga kapatid, ang offering kay Lord ay sweet-smelling aroma. Sa kanyang pangamoy, ito ay kalugod-lugod kay Lord. Sabi na iba, teka, sabi ng kasabihan, obedience is better than sacrifice. Gusto pong i-address ito mga kapatid. Maaaring sabihin kasi ng iba, ayoko mag-sacrifice kasi obedience is better than sacrifice. Ayoko ng ganyang topic. Sabi ng ibang, matigas ang ulo. Alam niyo mga kapatid, hindi lang po ito basta kasabihan. Ito po ay galing sa Word of God. Ito po ay nakalagay sa 1 Samuel 22, sa storya ni Saul at ni Samuel. Inutusan ni Lord si Haring Saul, unang hari ng Israel, na lupigin at ubusin ang mga Amalekita, lahi ng mga kalaban ng bayan ng Diyos. Bakit? Sabi ng maraming Bible scholars, sila po ay race ng hybrid or giants. Binanggit po yan sa Exodus 17. Kahilera nila yung mga Anakites, nasa Rephidim sila. At binanggit doon, nakasama sila doon sa sinabi ng mga Israelites na para kami mga tipaklong. Sabi ng mga ibang mga Bible scholars, pero hindi binanggit directly na giant sila. Pero kasama sila doon sa binabanggit ng Israelites na ito yung mga giants. Kasama doon sa binanggit yung mga Amalekites. Hindi sure yung ibang mga scholars. Pero one thing for sure, ito ang sigurado mga kapatid. Ito yung mga tao na gustong i-judge ng Panginoon dahil hindi sila nagrepent for 400 years. Na nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon na ginanap ng Diyos sa buhay ng mga Israelites sa Egypt. Hindi sila nagrepent kahit nakita nila yung kapangyarihan ng Panginoon, pinamalas ang Panginoon sa bayang Israel. Binigyan sila ng Panginoon ng 400 years na palugit. Minimum. Kasi alam niyo kung bakit? Nagkaroon pa ng dagdag na 40 years eh. Bago nila lupigin. At actually hindi nga nila kagad na lupig. Hindi lang 40 years, hanggang panahon pa ni Saul
nag-extend yung generation ng mga Amalekites. Siguro sabi ni Lord, pagbigyan natin yung mga anak nila, baka sakaling magbago. Hindi pa rin nagbago mga kapatid. Alam niyo yung ginawa ng mga Amalekites? Paglabas ng Israelites sa Red Sea, galing sila sa Egypt, gusto silang i-plunder ng mga Amalekites. Kasi yung salitang Amalekites ay galing sa salitang plunder. Yun ang meaning ng kanilang pangalan. Alam niyo pa another meaning ng Amalekites? Ito, ang ibig sabihin po ay to lick blood. Amlak, galing to sa word. Nalimutan ko anong etymology yun. Kung anong root language nun. Basta amlak sabi. Unprovoked, hindi sila ginagalaw ng mga Hudyo. Gusto nilang lupigin, ubusin, pagsamantala yung mga Hudyo. Sa Red Sea, paglabas pa lang, sabi na Exodus 17, verse 8 to 13. Basahin nyo lang po sa inyong tahanan kasi hindi po ito yung topic natin. Gusto ko lang daanan. Yung obedience is better than sacrifice. Paulit-ulit po and unrelentingly, inatake nila yung bayang Israel. At maraming beses na ikipag-join forces sila sa ibang bayan para lang talunin yung bayang Israel. Sa Numbers 14:45, nabanggit po yan, nakipag-treaty sila sa Moab, sa Ammon, sa lahat ng kalaban ng Israel para lang galit na galit sila sa bayan ng Diyos. And by doing so, mga kapatid, kasi instrumento ng dyablo to ayaw ng dyablo, pag naubos kasi ang lahi ng Israel, hindi lalabas si Lord Jesus. Kasi ang promise ni God the Father, sa lahi ng Israel, lalabas si Lord Jesus. So nakita po natin kung bakit gustong i-judge ni God the Father ang mga Amalekites dahil hindi matutupad yung promise niya. Paulit-ulit, iba't ibang generation gusto nilang ubusin yung bayang Israel. Kaya sabi ni Lord kay Saul, ubusin mo silang lahat. Anong ginawa ni Saul? Hindi niya inubos. Tinira niya si Haring Agag at tinira niya lahat ng mga kahayupan, mga tupa, kamelyo, kabayo, etc. Tinira niya ni King Saul. Hindi niya sinunod si Lord. Napuno kasi si Lord sa Amalekites, mga kapatid. Alam niyo, nung hindi sinunod ni Saul si Lord, gusto ni Saul i-compensate yung kanyang disobedience. Kaya nag-alay siya. Kaya ito po yung context ng sabi ni Lord, na obedience is better than sacrifice. Kasi gusto ni Saul pagtakpan yung kanyang disobedience ng kanyang offerings. So ibig sabihin, hindi second class ang sacrifice kay Lord. Gusto rin ni Lord ang sacrifice, gusto ni Lord ang obedience. Yun nga lang, gusto ni King Saul pagtakpan ang kanyang disobedience ng mga offering kay Lord. Nakuha ba natin, mga kapatid? Hindi po natin pwedeng pagbayaran ng offering kay Lord ng sacrifice sa Panginoon ng ating disobedience. Amen. Singit ko lang, mga kapatid. Ito'y parang sinabi sa iyo ng Panginoon na itigil mo yung pagsusugal, anak. Pero malaki yung kinikita mo. Sabi mo, Lord, magbibigay na lang ako ng tithes. Maganda ba yun? Hindi. Bibigyan na lang kita ng balato, Lord, pag nanalo ako. It is like, meron kang negosyo na nagdadala sa kasalanan. Nagdadala ng mga tao sa kasalanan. Halimbawa, yosi, alak, negosyo ng beer house o bar, mga kapatid. Pero ayaw mong isuko kay Lord kahit alam mong mali. Ang sabi mo na lang, Lord, magbibigay ako ng tithes and offering. Sa kikitain ko, mula doon sa napagbentahan ko. Hindi po yung katanggap-tanggap kay Lord. Ang gusto nga ni Lord, ipaubos Di ba para mga Amalekites, gusto ni Lord, ubusin mo lahat. Yung mga ganung bagay. Huwag ka na magtira ng compromise. Sabihin mo sa katabi, huwag ka na magtira ng compromise. Tapos maikipag-deal ka kay Lord. Hindi ba pwede yan? Gusto mo ipag-deal kay Lord, wag ka mag-compromise. Isuko mo lahat kay Lord, ipaubos mo lahat kay Lord. Amen. O, di ba? Siningit ko lang yan, mga kapatid. Ito po ibang topic, ibang message yun. Pero balik po tayo sa topic. Apart from Saul's reason of offering his sacrifice, na ang reason niya ay pagtakpan ng kanyang disobedience, sacrifice ay gustong-gusto ng Panginoon. Sacrifice is a sweet-smelling savor and aroma unto the Lord. He loves it. Maraming beses po sa Old Testament, ang tawag sa sacrifice ay offering din, mga kapatid. Pag binasa niyo po yung Leviticus 1, buong chapter, paulit-ulit doon, ang tawag sa burnt offerings ay sacrifice. At ang sacrifice or burnt sacrifice, mga kapatid, ay mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Hindi ko na babasahin, pero po yun po ay nasa Leviticus 1, verse 3, verse 9, verse 13. I-take note nyo na lang po. At si Lord po ay deserving sa lahat ng sacrifices natin. At si Lord po ay deserving sa lahat ng offerings natin. Uulitin ko, mga kapatid, lahat ng would-be objects of our sacrifice, God is the most worthy. Kung pwede kong tawagin siyang object. Pero hindi siya object, mga kapatid. Balik po tayo sa text. Nung si Abraham
pumunta sa bundok, in-offer niya si Isaac, mga kapatid. Yun ang unang-unang beses na sinalita, binanggit ang salitang worship sa Bible. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Yun ang unang-unang beses na binanggit ang salitang pagsamba. Sa verse 5, mga kapatid. Sabi ni Abraham, dito muna kayo, iwan kayo dito sa baba ng bundok. Aakit kami at sasamba kami. Pero ang gagawin niya ay iaalay niya si Isaac. Mag-sacrifice siya. Genesis 22 verse 5. Amen? So by virtue of the rule of first mention, dahil ito yung unang beses sa pag-aabanggit ng worship, ito na po yung unang punto natin. Number 1, worship means sacrifice. Ang pagsamba, ibig sabihin ng pagsamba ay pag-alay ng sakripisyo sa Panginoon. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Minsan, pag sinabing worship, ang pumapasok agad sa isip natin ay mga kanta at mga salita. Hindi ko po din i-discount yung form of worship na pag-awit kay Lord at pagsalita ng mga papuri sa Panginoon. Pero dito sa moment na ito, mga kapatid, na sinamba ni Abraham si Lord, hindi siya kumanta. At least, hindi binanggit ng Bible kung kumanta siya. Amen? Hindi binanggit. Maaaring kumanta siya. Pero sabi ni Abraham, ang tinutukoy niyang worship doon ay i-offer niya yung kanyang Isaac. Amen? Sabihin ko po sa inyo, ang pagsamba is all about sacrifice. Worship is all about sacrifice. Ang totoong worship, mga kapatid, ay nagpag-o-offer ng sakripisyo sa Panginoon. At ang sacrifice ay masakit, mga kapatid. Niniwala ba kayo doon? Palagi ko, si Abraham ay, yung puso niya ay nasasaktan habang inakit niya si Isaac. At habang nagtatanong si Isaac sa kanya, Tatay, anong i-offer natin? Andito yung panggatong, andito yung kutsilyo, andito yung apoy. At siguro, nangingilid-ngilid yung luha ni Abraham nung sinasagot niya si Isaac. Si Lord ang mag-provide, anak. Pero alam niya na si Isaac mismo yung kanyang offering. Na si Isaac mismo ang kanyang sacrifice. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay worshiper. Ito na tayo, mga kapatid eh. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay worshiper, pero hindi mo gusto mag-sacrifice sa Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, yung paghamon ni Pastor sa atin kanina patungkol sa pagsali sa evangelism explosion. Yung laging paghamon sa atin na bumuo ng cell group. Actually, pwede mo ituring na sacrifice yun eh. Itutuloy ko pa ba yung maanghang na salita? Alam niyo, mga kapatid? Sino worshiper dito? Oh, hindi lahat nagtaas na kamay. Medyo nahiya iba. Alam niyo, mga kapatid, itong preaching ito hindi po para i-condemn tayo, mga kapatid. Sabi nga po sa inyo, para i-shake up lang tayo sa ating mga minsan nagbabakasyon ng mga spirito. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay worshiper, yet you do not want to do sacrifice for the Lord. Alam ko, mga kapatid, na maraming uri ng sacrifices. Paglilingkod kay Lord, pagising ng maaga, paglinis ng church, etc. Pero alam niyo, mga kapatid, mamaya na, nasa point 2 pala yun. I'm getting ahead of myself. Sacrifice, mga kapatid. Sacrifice to the Lord is not to buy your salvation or favor from the Lord. Kaya ka nag-sacrifice hindi para bilhin yung kaligtasan mo kay Lord, para maligtas ako, para pumunta ako sa langit, para mapaboran ako ng Panginoon. Hindi po yan ang purpose ng sacrifice. The purpose of sacrifice is to worship God. Paikot-ikot, no? Worship is sacrifice. And the purpose of sacrifice is to worship God. Nakasunod ba tayo, mga kapatid? Ang purpose, kaya ka nag-sacrifice kay Lord, hindi para bilhin yung kanyang pabor, kundi dahil sumasamba ka kay Lord. Yun ang sole purpose ng sacrifice. Dahil ikaw ay worshiper ni Lord. Ikaw ba ay mananamba ng Panginoon? Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ba ay mananamba ng Diyos? Alam mo ba na ang Diyos ay naghahanap ng true worshipers? Sabi ng John 4:23-24, but the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. Verse 24, God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Naghahanap ang Panginoon ng mga mananamba sa spirito at sa katotohanan. Palagay ko po merong another application o anggulo ang verse na ito. Ibig sabihin nito, palagay ko, ang ating pagsamba ay hindi lang dapat sa ating mga intensyon.
Sa puso ko, sumasamba ako eh. Sabihin natin kay Lord. Pero it should be also in reality. It should be also an action word in spirit and in truth. Small letter ng spirit, mga kapatid eh. Ibig sabihin, in your heart and in reality. Ibig sabihin, ang totoong worshiper ni Lord is ready to sacrifice. Nakahabol, mga kapatid? Naghahanap si Lord ng mga worshipers na ready mag-sacrifice. In intention, in motive, and also in reality, in spirit and in truth. At alam ko po, marami mga theologians na magdidisagree sa akin patungkol dito. Pero po itong explanation na ito, mga kapatid, ay nagja-jive, mga kapatid, doon sa meaning ng worship. Kasi ang meaning ng worship ay sacrifice. Based doon sa unang pagkakabanggit ng salitang worship. Amen? Sabihin niyo po ulit sa inyong katabi, you are called to be a worshiper. Totoo ba yun? Ang sabi po ng Revelation 4:11, tingnan niyo, mga kapatid. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Karapat-dapat ka, Panginoon, na tumanggap ng pagsamba. For you created all things and by your will they exist and were created. Ginawa mo lahat ng bagay at para sa iyo, by your will they exist and they were created. Amen? Para sa iyo, dahil sa inyong kalooban, para sa inyong papuri, kaya na-create ang mga tao. Ibig sabihin ng pagkatawag natin ay sumamba sa Panginoon. Amen? Meron pa isang verse, Colossians 1:16. Ito kung medyo feeling natin may hinahanap tayong salita na patungkol sa created by Him and for Him. For by Him all things were created, sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, lahat ng bagay ay ginawa. Sa langit man o sa lupa, nakikita man o hindi nakikita, kapangyarihan man o trono o prinsipalidad o kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus. At para sa Panginoon. Ginawa lahat ng bagay para sa kapurihan ni Lord Jesus. Ibig sabihin, we are all made to worship. Amen. We are all called to worship. Amen. And having understood the meaning of worship, na ibig sabihin ay sacrifice, I think magkakaroon tayo ng panibagong concept pag narinig natin yung phrase na we are called to be worshipers. Ang ibig sabihin pala ng we are called to be worshipers ay we are called to offer sacrifices to God. Ang ibig sabihin pala ng worshipers, ng we are called to worship God ay we are called to sacrifice. Amen? Ito pong isang katotohanan na dapat matanggap ng lahat ng Kristiyano. Ikaw ay tinawag para magsakripisyo. Totoo ba yun? Tanggapin mo na, kapatid, kasi ikaw ginawa ni Lord at para ka kay Lord. Ang buhay mo ay para kay Lord. Amen? Number 2, mga kapatid, sacrifice means your best. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga kapatid. Pwede mo sabihin na, marami namang uri ng sacrifice. Pwede mo mag-sacrifice na ibang bagay. Pero alam niyo ang totoong sacrifice, mga kapatid, yung best. Kasi, pansinin po ninyo, hindi hiningi ni Lord si Ismael. Ang hiningi ni Lord kay Abraham ay si Isaac, yung the best ni Isaac. Yung pinakamamahal ni Isaac, ay ni Abraham, sorry. Si Isaac po ang son of promise na hinintay ni Abraham ng almost 80 years. Hindi lang 25 years niyang pinag-pray si Isaac. 25 years na nga ako si Lord. Pero nung kasal pa lang nila ni Sarah, magmula pagkabata, nag-pray na sila ng anak. 80 years. Kasi sabihin natin kinasal silang 20 years old. Hindi ko alam, exactly, hindi ko na-research. Pero magmula nung kinasal sila hanggang 100 years old, dun lang dumating si Isaac sa kanilang buhay. Sa mga tuwid, mga kapatid, napaka-dear ni Isaac kay Abraham. Napaka-importante. Makita niyo kung gaano ka-importante si Isaac sa kanyang tatay. Amen? The best. At mind, mga kapatid, yung sacrifices at offering noong unang panahon sa Old Testament ay puro the best. Hindi ka pwede mag-offer ng tupa kay Lord na may bahid dungis, na may sugat, na bulag ang isang mata, na pilay, na may spot, laging puting-puti, at perfect na perfect, at healthy. Yun ang mga ino-offer kay Lord, mga perfect. Yun ang sacrifice. Yun ang meaning ng sacrifice, yung best mo. So kapag nagbigay ka kay Lord, sabi mo sacrifice yan, Lord, pero hindi yun yung best mo. Hindi pa yun yung pinakamamahal mo. Hindi pa matuturing yun na sacrifice para kay Lord. Sacrifice yun pwede sa ibang mga bagay. Hindi tira-tirahan, mga kapatid. The best ang para kay Lord. Nandiyan ba tayo, mga kapatid? Yung mga kambing, yung mga
mga baka na binibigay kay Lord, puro primera klase, the best lahat. Minsan yung mga panganay, merong offering of the firstborn, alam niyo ba yun mga kapatid? Sabi ni Lord, akin yung firstborn. Sa akin yan. Kaya hayop yan o tao yan. Pero siyempre hindi papapatay ni Lord yung tao. Kaya ang gagawin ni Lord, tubusin mo. Tubusin mo ng tupa na walang bahid dungis. Tubusin mo ng alay na hayop. Pero perfect din dapat. The best din dapat yung masasaktan ka. Yun ang sacrifice, mga kapatid. Hindi pwedeng tawagin sacrifice pag hindi masakit. Sabi ni David, I will not offer unto God anything that cost me nothing. Yung walang halaga ay hindi sacrifice. Yung second class, mga kapatid, ay hindi sacrifice. Ano ba tayo, mga kapatid? Yun po ang totoong worship. That's true worship. When you can give God your best, when you can give God your most precious. It is hardly a sacrifice unless it is most important to you. Hindi yun sacrifice kung hindi, hardly a sacrifice yun kung hindi yun importante sa'yo. Anong pinaka-importante sa iyong buhay? Ang galing ni Pastora, inunahan ako. Yung buhay. Most of us, yun ang pinaka-importante sa atin. Maaaring sabi mo, hindi yung buhay ko. Yung ano ko, yung career ko, yung aking hobbies, yung aking pera, ikaw din yun. Papunta rin sa iyo yun eh. Paturo pa rin sa iyo yun. Tama ba mga kapatid? Alam niyo mga kapatid ko, ano sabi ni Lord? Offer up yourselves as living sacrifices. Holy and acceptable unto God. This is your reasonable service. Sa ibang translation mga kapatid, this is your spiritual act of worship. Yung pag-alay mo ng iyong sarili kay Lord. Kasi ito yung pinaka-importante sa atin lagi. Yung ating sarili. Sabi, hindi lang bodies yan mga kapatid. Ang sabi po ng Message Bible, saka ng New Century Version, offer up your lives. Hindi lang bodies as living sacrifice. Sabi ng Complete Jewish Bible at ng Good News Bible, offer up yourselves. Hindi lang offer up your faculties, hindi lang offer up your bodies as living sacrifice, kundi yung iyong sarili. Dahil minsan, ito yung ano natin, Isaac natin. Di ba? Minsan may mga bagay sa buhay natin na mahal natin. Minsan yung ating sarili, mahal na mahal natin. Minsan yung loved ones natin, mahal na mahal natin. Nang higit kay Lord. Pero ang gusto ng Panginoon, siya maging pinaka-importante sa buhay mo. Higit sa iyong Isaac. Amen? Meron ba karapatan si Lord na i-demand yung the best sa buhay mo? Amen. Natutuwa po dahil binangkit ni Pastora kanina. Inunahan talaga ako. Pati si Pastor Josh nag-send kahapon sa music ministry. Sabi ko, yun yung message ko bukas eh. Baka sabihin ni Pastor lahat. Kaya yung sa inyo na preempt sa mensahe ko mga kapatid. Ngayong umaga. Tapos kayo ng umaga din. Pero sabi ko, Lord, confirmation mo lang yun. Binangkit ni Pastora, yes, the Lord is worthy. Karapat dapat ang Panginoon na tumanggap na yung best. Alam niyo minsan may mga tao na offend pag narinig nila, sabi nila, ay, yung alam mo kung anong ayoko lang sa Bible, sa Christianity. May narinig po akong ganito eh, sabi nila, I am a jealous God. God is a jealous God. Parang hindi God of love yung God of jealousy. May narinig po akong ganon. May karapatan ba magselos ang Diyos? Dapat hindi tayo ma-offend doon mga kapatid. Actually, hinihingi nga niya lahat. Actually, pag-aari niya, lahat ng meron ka. Actually, pag-aari niya, kahit yung hininga mo, hindi sa'yo yan. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Luke 10:27. Amen. Hindi tayo dapat ma-offend pag hiningi ni Lord yung the best. Sa Kanya naman yun, mga kapatid. Pag hiningi ni Lord yung ating first fruits, pag hiningi ng Panginoon yung ating the best, yung ating kalakasan, unang kalakasan, huwag natin kalimutan, mga kapatid, na lahat ng ine-enjoy natin ay pag-aari ng Diyos at tayo'y katiwala lamang. Amen. Sabi nga natin kanina, ang ating hininga ay hindi nga sa atin. Pinahiram lang ng Panginoon. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? He basically owns us. He basically owns us. Bakit? Kasi nakasanla yung mga buhay natin, yung kaluluwa natin sa dyablo dahil sa kasalanan natin. Sabi ng Word of God, yung dugo ni Jesus ang tumubos sa ating buhay kaya hindi tayo pupunta sa impyerno. Kung si Jesus ang tumubos sa atin, ibig sabihin, pag-aari niya tayo. Kung tinubos tayo ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ikaw ang may-ari ng iyong sarili. Sabi ng 1 Corinthians 6 verse 9 to 20, you are not your own.
Alam po ito ay matapang na preaching mga kapatid. I pray na matanggap po ninyo. Ang opposite nun ay totoo mga kapatid. Pag hindi ka believer, ang palagay mo hindi ka pag-aari ng Diyos. Lahat. Hindi mo matatanggap yung salitang na pag-aari ako ni Lord. All in all. From wall to wall. Sabi ni Pastora. So nakakapagtaka. It's very remarkable. Kapag may Kristiyano nagsabi na worshiper ako ni Lord at ako'y believer, nagko-confess siya bilang believer pero hindi niya kaya mag-sacrifice para sa kingdom ng Panginoon. Amen ba dyan mga kapatid? Secondly mga kapatid, hindi lang ikaw pag-aari ng Panginoon, ikaw ay bride of Christ. Kaya may karapatang magselo si Lord. Diba? Rationally. Kapag merong ibang mahal, yung iyong kasintahan o yung iyong esposo o yung iyong, ang tawag dito yung ka-engage. Ang tawag doon? Fiancé, yun. pagka merong ibang mahal yung fiancé, natural lang magselos yung nagmamahal na kabiyak. Na magiging kabiyak. Tama ba? So may karapatan ng Panginoon. Amen? At dahil mahal din natin ang Panginoon, lover natin ang Panginoon at mahal din natin ang Panginoon, kaya natin mag-sacrifice. This brings us to point 3. Love is the reason why sacrifices of great value can be made. Pag-ibig ang dahilan. Masakit ang sacrifice, sabi natin kanina. Lalo na kapag yung best mo ibibigay mo kay Lord. Imagine niyo po yung pain and agony ni Abraham. The thought lang na patayin niya yung kanyang sariling anak na mahal na mahal. Malamang nung bata yun, hindi niya mapadapuan sa langaw o sa lamok. Tapos papatayin lang niya pagdating ng 14 years old. Masakit yun kay Abraham palagay ko. Pero kapag mahal mo si Lord, when you love something, when you love someone, you will be able to sacrifice for it. Kung mahal mo ang isang bagay, kung mahal mo ang isang tao, kaya mo mag-sacrifice para doon. Tama ba? Totoo ba yun? Di ba pag may desire ka talaga, gustong-gusto magkaroon ng cellphone na yun, yung mahalin. Anong ginagawa mo? Pinag-iipunan mo. Di ba? Minsan, tinitipid mo yung pagkain mo. Di ba? Naglalakad ka minsan. Tapos mani na lang kinakain mo para hindi ka magutom. Basta maipon mo lang. At mabili mo dahil gustong-gusto mo yung cellphone na yon. Pero iba, inuutang lang. Pero ma-off topic tayo. Balik tayo ulit. Tama yun, pag-ipunan mo, pag may gusto kang bilhin. Pero ang punto ko mga kapatid, pag may mahal kang isang bagay, pag may mahal kang isang tao, kaya mong pagsakripisyuhan. Tama ba? Di ba yung mga anak natin, mahal natin, mga may anak dito? Gagawin mo lahat, titiisin mo lahat para ibigay sa kanila yung the best. Magsasakripisyo ka, magpupuyat ka. Minsan magdadalawang trabaho ka pa, ang tawag doon sakripisyo. Dahil mahal mo yung pamilya mo. Gusto mo magkaroon sila ng buhay na masagana, buhay na maalwan. Amen ba mga kapatid? Lalo na kapag kapos ka sa pananalapi, talaga magsasacrifice ka. Kasi we sacrifice for those we love. Pag ikaw ay nag-sacrifice, sinasabi mo doon sa pinagsasakripisyohan mo na mas importante ka kaysa dito sa aking sacrifice. Nakuha natin mga kapatid. You are more important than these things na sinasacrifice ko para sa iyo. And mind you mga kapatid, we people only sacrifice for things, for persons, for cause and agendas if we really value them. Tayo mga tao mga kapatid, mag-sacrifice lang tayo. Kapag ka binavalue talaga natin, pinapahalagahan natin o minamahal natin yung mga bagay-bagay o yung mga tao o si Lord mga kapatid. Kung talagang mahal mo si Lord, mag-sacrifice ka sa Kanya. You will only sacrifice to God if you really love Him. Isipin niyo mabuti yan mga kapatid. Isipin po natin yan. Ang kaharian ba ng Diyos ay importante para sa iyo? Mahal mo ba talaga si Lord? Ang sabi po ni Lord, if you love me, keep my commandments. Sabi ng John 14:15. At pag sinunod mo si Lord mga kapatid, may kasamang sacrifice pa rin yun. Kasi, iiwanan mo yung sarili mong agenda. Iiwanan mo yung sarili mong kalooban. Ililay down mo sa altar. Ibig sabihin, may sacrifice pa rin yung pagsunod sa Panginoon. So kung mahal mo si Lord, mag-sacrifice ka. Sabi ng John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Pinalitan ko lang po yung word, pero equivalent yun mga kapatid. Obedience is sacrifices and sacrifice is equivalent. Kasi yung pagsunod kay Lord, madalas, ulitin ko,
kinakailangan isuko mo yung kalooban mo sa altar. Amen? Number 4, mga kapatid na punto. Everyone is constantly offering a sacrifice. Lahat tayo, mga kapatid, ay nagsasakripisyo. Bawat tao dito sa loob ng auditorium na ito ay nagsasakripisyo. Lahat, mga kapatid ng tao sa mundo ay nagsasakripisyo. We all make sacrifices. Ang tanong lang, kung kanino mo inaalay yung sacrifices na yon. Kanino mo inaalay yung sacrifices mo? Para kanino yung pagtsatsaga mo? Para kanino mo itinataya yung mukha mo, yung dignity mo? Para kanino, kapatid? Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, ang dyablo, hahayaan niya ang believer na mag-sacrifice sa lahat ng bagay. Para sa lahat ng bagay. Huwag lang sa karyaan ng Diyos. Huwag lang sa kingdom ni Lord. Huwag lang para kay Lord. Okay lang, kahit mag-sacrifice ka para sa pamilya mo, para sa kinabukasan mo, walang problema. Huwag lang sa kingdom ni Lord. Ganun ang gagawin ng dyablo. When you decide something, when you decide to sacrifice something for God, mga kapatid, you will receive the most oppositions and ridicule. Ang mundo, dahil under the influence ng kaaway, pag nag-sacrifice ka sa ibang mga causes, ang tingin nila sa'yo, hero. Di ba? Ang tingin nila sa'yo, magiting na bayani. Pinagtanggol mo yung mga hayop, ikaw ay, ang tawag doon? Environmentalist o animal activist. Pinagtanggol mo, hero ka. Tapos nabugbog ka, nakulong ka dahil doon, hero ka. Pero nabugbog ka dahil nag-preach ka ng gospel. Sabihin nila sa'yo, ikaw ay foolish. Sayang. Meron po akong electrician na kinukuha ko pag may project. Hindi si Brother Efren yun. Kasi baka nanonood. Nabalitaan niya na ayoko na kumuha ng project dahil magkapastor na daw ako. Sabi ng isang tao sa kanya. At nung nag-usap kami, sayang naman yung pinag-aralan mo. Sabi niya sa akin, kinoconvince niya ako. Hindi ko masabi-sabi sa kanya, hindi mo ko maintindihan, Brad. The world under the influence of the devil will always ridicule sacrifice for the Lord. Kung ikaw ay magulang, ang mga magulang, ok lang sa kanila, mag-sacrifice sa mga anak nila para maging doktor, para maging mga professional. Ayoko na isa-isayin, baka tamaan tayo isa-isa. Okay lang, magpuyat, okay lang. Minsan magkasakit kasi sipag mag-aral eh. Pero sa paglilingkod kay Lord, minsan hindi pinapayagan ng mga nanay na maglingkod kay Lord yung kanilang mga anak. Magpahinga ka naman. Gumawa ka ng assignment mo. Naubos yung oras mo dyan sa church. Youth night na naman, sabihin ng mga magulang. The world is against sacrifice for the Lord. The world is against offering praise to the Lord. Dahil influence ng diablo, mga kapatid. Pagkukuha ng kursong prestigious, okay lang sa mga magulang kahit magbayad ng mataas na tuition fee. Pero pag magpapastor yung anak, kalaban ng mga magulang. Meron po isang narinig na kwento, mga kapatid, true story. Isang kabataang lalaki na mayaman, may mana, at tinawag ni Lord na mag-mission sa ibang lugar. Hindi ko po nakuha. Laging pinipreach ni Pastor Mon yun, hindi ko lang na-take note yung pangalan. William Borden. Sabi niya, mga kapatid, iniwan niya lahat ng kayamanan niya, matalino siya, hindi ko alam kung ano natapos niya. Graduate lang, pero matalino sa prestigious na school sa ibang bansa. Saan po? Masteral pa daw, sabi ni Pastor Mon. Sorry, hindi ko ma-research kahapon po eh. Sa Harvard. Ang malupit nito, mga kapatid, iniwan niya ang kanyang kayamanan para mag-mission, para magbahagi ng salita ng Panginoon sa isang lugar na liblib, mga kapatid. Sa Africa po ba? Sa China. Kung saan merong persecution at namatay siya doon, mga kapatid, ng maaga. Pero prior to that, winarningan siya ng kanyang tatay. Pagka nag-missionary ka, wala ka ng mana. Pag nag-missionary ka, hindi na kita anak. Parang ganun yun, mga kapatid, pag sinabing wala ka ng mana. Nung mamatay siya, natagpuan yung kanyang diary at sabi niya, no retreat. Tapos may sinabi pa sa gitna, tapos no regrets. Tinreten siya ng kanyang mga magulang.
Kukontrahin ka ng mga loved ones mo minsan pag gusto mo mag-sacrifice kay Lord. Meron po 3 kaaway ang sacrifice. Number 1, Antichrist. Ito po yung matatagpuan sa Daniel 8, sa Daniel 12, sa Daniel 11. Pinrapisay yung isang tao dito na ang kanyang description ay sungay na magpapatigil daw ng daily sacrifice sa temple ni Solomon. Yung temple na tinayunan nila Ezra at Nehemiah yun. Magpapatigil ng sacrifice, ng daily sacrifice. At ito'y naganap sa katauhan ni Antiochus Epiphanes. Alam niyo ginawa ni Antiochus? Dinesecrate niya yung temple, tinawag niya ang Temple of Jupiter. Nagpasok siya ng mga idol sa loob ng temple ni Lord mismo. Alam niyo mga kapatid, pag hininto mo yung daily sacrifices mo, pag hininto mo yung pag-offer ng sacrifice kay Lord, may papalit ng mga idolo sa iyong buhay. Alam sabi ng Bible, darating yung abomination that causes desolation. Yun ang susunod pagkatapos mong ihinto. Hindi ko nababasahin yung verse mga kapatid. Pero yun ang sabi ng Bible, pagkatapos ihinto ang sacrifices, anong sumunod? Abomination that causes desolation. Pag sinabi abomination, mga bagay na kahindik-hindik sa harapan ng Diyos, na ang dulot ay magiging desolate. Pag huminto ka na pag-offer kay Lord ng sacrifices, ang buhay mo ay magiging desolate. Pag ang church ay huminto ng pag-offer ng sacrifice kay Lord, pag hindi nag-sacrifice ang mga anak ng Panginoon, nagiging desolate ang church, nagiging patay ang church. Alam niyo ang salitang desolate kung ano ibig sabihin? Ibig sabihin ng desolate, kamukha ng gasa ngayon. Wasak, giba. At hindi lang basta dinesecrate ni Antiochus yung temple, kundi pinaltan niya yung offering mga kapatid. Dati ang inaalay sa temple ng Panginoon ay tupa, baka. Yun ang gusto ng Panginoon. Pero yung pinaka least na gustong hayop ng mga Hudyo, yung pinaka maruming hayop sa mga Hudyo, na baboy, yun ang in-offer doon sa mismong altar ng Panginoon. Inumpisang ipa-offer ni Antiochus Epiphanes. Ganun na nangyari pag hinihinto mo yung sacrifice kay Lord. May papalit. At yung papalit ay abomination. Ang Antichrist spirit ay against all sacrifices kay Lord. So kapag meron sa'yo na ayaw mag-sacrifice, ang tawag doon ay Antichrist spirit. Meron sa loob mo na ayaw magbigay ng offering kay Lord, ng sacrifice ng paglilingkod kay Lord, ang tawag doon ay Antichrist spirit. Amen. At yun din ay type ng Antichrist sa New Testament mga kapatid, sa Revelation, na binanggit ni John, na pagdating daw ng Antichrist, alam niyo po yun, di ba? Itatayo yung second temple, yung third temple, sorry. Nakaready na po, sabi ni Pastora kanina. Actually, nakita ko po yung design doon. Minsan may nakita akong illustration. Maganda yung design. Modern, naka-ready na. Lahat ng mga instrumentong gagamitin, lahat ng materials, itatayo na yung temple. Di ko alam kung nag-umpisa na ngayon mga kapatid eh. Pati yung alay naka-ready na, yung mga red heifer. Naka-ready na rin, nakaipon na sila ng mga red heifer na i-offer kay Lord. Sabi ng Bible, pag dumating yung Antichrist, tutuloy yun, mag-offer sila kay Lord. Pero sa kalagitnaan ng 7 years na reign ng Antichrist, yung 3.5 years, magre-reveal siya ng totoong maskara niya, ng totoong mukha niya. Kalaban pala siya ni Lord. Papahinto niya yung sacrifice, papunta kay Lord at sasabihin niya, ako na ang sambahin ninyo. Yun po yung spirit of Antichrist. Ipapahinto niya yung sacrifice mo kay Lord para sambahin siya. Don't let the devil take away your daily sacrifice. Amen? Amen? Pangalawang kalaban ng sacrifice, mga kapatid, ay si Judas Iscariot. Sabi po ng John 12:3-5, minsan si Lord ay nasa bahay ng isang Pariseo, kumakain siya doon at lumapit si Mary Magdalene. Hindi ko alam, Mary Magdalene, may dalawa kasi yung Mary doon eh. Mary Magdalene. Mary of Magdala. Lumapit siya kay Lord. Binuhusan niya si Lord ng mamahaling pabango ng alabaster box. Binasag niya yan mga kapatid. At umiyak siya, nagrepent siya sa paan ni Lord. Binuhusan yung luha niya sa paan ng Panginoon at pinunasan niya ng kanyang buhok mga kapatid. Sabi ng Bible, Mary gave her most valuable possessions to Jesus. Yung spikenard, mga kapatid, ang katumbas nun ay trabaho, oras, at pera, at pagod. Kasi yung spikenard ay pinag-iipunan ng lahat ng kababaihan noong unang panahon bago sila ikasal. At ang katumbas nun ay sahod ng 1 buong taon. Alam niyo ba yun? Ganun kamahal yung spikenard. Para pag kinasal sila, dun lang nila babasagin yun. At ibubuhos sila sa kanilang mga katawan para mabanguhan yung kanilang esposo. Regalo nila sa kanilang spouse. Alam niyo, nung binasag ni Mary yun sa paanan ni Lord, parang sabi niya, Lord, kakalimutan ko na yung pag-aasawa. Noong unang panahon niya ng pinaka number 1 sa buhay ng mga kababaihan.
Sabi ni Mary, Lord, para sa'yo to. Yung buhok niya mga kapatid na crowning glory ng mga kababaihan, binigay niya kay Lord, pinampunos niya ng paa ni Lord Jesus. Nakita niyo mga kapatid na sacrifice, yung the best, yung pinaka-importante. At nagustuhan ni Lord yun. Kasi pinatigil siya ni Judas. Sabi ni Judas, why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? Dapat binenta na lang at pinamigay sa may hirap. Alam niyo mga kapatid, si Judas ay, kung tutusin, mukhang rational at decente at dignified at merong mabuting image para pagkatiwalaan siya ni Lord ng position na treasurer mga kapatid. Kinakailangan mabuting image niya at trusted siya, trustworthy. Si Judas ay gano'n ang image niya mga kapatid. Pero yung mga tao mga kapatid na ayaw ng sacrifice o kontra sa sacrifice, kadalasan ganito yung tingin nila sa kanilang sarili. Ako ay rational, kaya ayaw ko mag-sacrifice kay Lord. Sayang. Nakuha natin. Ayoko mag-sacrifice kay Lord kasi ako ay dignified. Ano ko dyan? Magbibigay ako ng papuri kay Lord, iiyak ako dyan sa harapan. Sisigaw ako. Tatawanan ako ng mga tao, sabihin nila, ano ba naman yan, tangkad-tangkad, sabi ni Pastor. Tapos magpupuri lang kay Lord, iiyak ng parang bata. Tapos ang ganda-ganda ng kutis, tapos magpapainit sa labas. Dahil mag-evangelism, mag-cell group, dapat nagpapahinga ka na lang sa bahay. Rational si Judas, mga kapatid. Pero kaaway ng sacrifice. Mas mahalaga sa kanya yung image niya. Mas mahalaga doon sa mga taong kontra sa sacrifice, yung kanilang image. Kaya ayaw nila mag-sacrifice. Ganun ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Palagay nila, pag ikaw ay nag-sacrifice kay Lord, ikaw ay undignified. Pero hindi mo ba alam, yun ang katanggap-tanggap kay Lord. At kahit minata ng mga tao si Mary Magdalene, ang sabi ni Lord Jesus, hayaan niyo siya. Sapag ginagawa niya ito para i-prepare yung aking burial. At kung saan man makarating ang ebanghelyong ito, ang kwento ng babaeng ito ay laging kasama. Gano'ng kahalaga yung sacrifice kay Lord? Amen. Pag ikaw nag-preach ng gospel, mga kapatid, yun ay sacrifice. Kasi tatapakan mo yung sarili mong kahiyan at pride. Kahit sabihin natin may pinag-aralan ka, tapos pupunta ka doon sa lugar na hindi naman nag-aaral yung mga tao, hindi po tayo namamaliit. Pero gusto ko na-illustrate. Tapos i-snapin ka ng mga tao yun, tapos babastusin ka ng mga tao yun. Tapos minsan matutukso ka, sabihin mo, hindi mo alam kung anong pinag-aralan ko, tapos ginaganyan mo ako. Pero buti na lang, di natin sinasabi mga kapatid. Ibig sabihin, tatapakan mo yung pride mo. Tatapakan mo yung image mo na iniingat-ingatan. I-sacrifice mo, ibibigay mo sa Panginoon. Andiyan ba tayo mga kapatid? Pag mag-reach out ka para mag-umpisa ng cell group, by the way mga kapatid, hindi mahirap mag-umpisa ng cell group. Kung nahihiya ka, huwag kang mahiya. I mean mga kapatid, kung mag-umpisa ka ng cell group, madali lang. Pag may umattend na bago sa church, kaibiganin mo. At share mo ng word of God na alam mo, encourage mo, meron tayong Soinil na booklet dyan. Pwede mong babasahin mo na lang yung topic. Hindi mahirap mag-cell group mga kapatid. Konting-konting tapak lang sa pride. Minsan kasi sa ibang tao malaking tapak yun eh. Pero mo, tawag doon, mapoys ako eh. Tapos lalapit ako para nakakahiya yun. Ako yung magre-reach out. Ikaw yung may pag-ibig ni Lord eh. Ikaw yung mag-reach out, di ba mga kapatid? Number 3 na kaaway ng sacrifice mga kapatid ay si Satan mismo. Yung kwento po ni Lord Jesus sa Matthew 16:21-23. Ito yung time na sabi ni Lord sa kanyang mga disciples, hindi ko nababasahin para matapos tayo mabilis mga kapatid. Ito yung sabi ni Lord Jesus sa kanyang mga disciples, darating ang panahon, mamatay ako sa krus. Bubugbugin ako ng mga tao, papahirapan ako. Pero pagkatapos ko mamatay, babangon uli ako after 3 days. Alam niyo sabi ni Pedro, Lord, far it be from you. Tatapak muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila mapatay. Alam mo sabi ni Lord Jesus, get thee behind me, Satan. Anong ginawa ni Lord Jesus? In-address ni Lord Jesus mismo yung person responsible for preventing His sacrifice on the cross. At hindi yun si Pedro, si Satan yun. Na gusto lang gamitin ng diablo dahil galit ang diablo sa sacrifice. Mahal ni Lord si Pedro at mahal ni Pedro si Lord. Diba? Pero in-expose ni Lord kung ano talagang mukha ng diablo. Galit ang diablo sa sacrifice. Galit ang diablo na mag-sacrifice ka kay Lord.
Galit ang diablo na magbigay ka ng oras sa Panginoon. Galit ang diablo na magbigay ka ng pera kay Lord. Galit ang diablo na magbigay ka ng kalakasan sa Panginoon. Galit ang diablo na magbigay ka ng panahon kay Lord. Amen? Usually, yung mga tao nagmamahal sa'yo, ang unang-unang kukontra, pag gusto mo mag-sacrifice kay Lord. Meron po alam na doktor, nag-full-time pastor siya. 1 year pa lang siya nag-practice, nag-resign siya, nag-pastor siya kagad. Alam niyo, unang-unang kumontra kung sino? Yung kanyang mga in-laws. Baka nahihibang daw siya. O baka gusto niya na mas mataas na sahod. Ino-offeran siya na mas magandang trabaho. Sabi niya, huwag niyo na po akong alokin ng iba. Gusto ko talaga maglingkod kay Lord. Amen. Gusto ko magbigay ng 6 na example, mga kapatid, ng sakripisyo ng mga tao para ma-realize po natin yung pandarayan ng kaaway sa buhay ng mga tao. Na okay lang mag-sacrifice sa mundo, okay lang mag-sacrifice para sa iyong trabaho, pero kay Lord, hindi pwede. Sayang at foolish. Tignan niyo, mga kapatid, 6 examples of secular sacrifices. Hindi po ito para i-condemn. Pasensya na po, may mabanggit na profession ninyo. Pero this is not to condemn, but this is to illustrate. Letter A, mga kapatid, yung accountants. Alam niyo mga accountants, mga kapatid? Sino accountant dito? Alam niyo mga kapatid, ang mga accountants, maraming oras magtrabaho. Umabot ng alas 9, hindi sila 8 to 5. Umabot hanggang alas 12. Sabi ng kapatid ko, minsan daw, yung mga nagtatrabaho sa mga accounting firm na malalaki, doon sila natutulog sa upuan nila. Andun na yung tuwalya sa likod nila, nakasampay, andun na yung pamalit nila. Ganun sila kasipag. Kumbaga parang sinasabi nila, it's okay to sacrifice your time for your work. Pero kaya, sa gawain kaya ng Panginoon. Humihingi ng tawad yung mga preacher pag umi-extend ng oras. So, habaan natin yan, mga kapatid. Ayaw na extra time sa paglilingkod kay Lord. Konting gutom lang. Itong mga accountant, mga kapatid, na nalilipasan ng gutom sa sobrang sipag. Pasensya na kayo, mga accountant, mga kapatid. Mahal namin kayo. At natutuwa kami na born again kayo, mga kapatid. Pero ganun ang nature ng kanilang trabaho. Pero sa gawain ng Panginoon, ayaw ng mga tao na mag-o-offer ng ganong klaseng sacrifice. Pangalawa, mga kapatid, yung mga piloto. Ang mga piloto, mga kapatid, ay laging in danger of terrorism. Pero, palagi niyo ba pinipigilan sila ng kanilang mga asawa? Huwag ka nang pumunta dyan, delikado dyan. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Hindi. Gusto ng kasi malaki yung kita eh. Gusto niya magtrabaho yung kanyang mahal sa buhay na piloto. Okay sa wives yun, mga kapatid. Biruin mo. Ang bilis kumita, ang bilis maging milyonaryo. Sa kingdom kaya ni Lord, mga kapatid, kung ipadala ka ni Lord doon sa lugar na maraming terorismo, laganap ang terorismo, pipigilan ka kaya ng iyong asawa? O kung ikaw ang asawa, pipigilan mo kaya yung iyong husband na pumunta doon? Tingnan niyo, mga kapatid, kung gaano kadaya yung kaaway. Sabi niya, okay lang magpiloto pero sayang yung buhay mo, pupunta ka dyan. Kapag kaya ka maglilingkod kay Lord, wala ka namang kikitain dyan. Sa umpisa lang yun. Pero pagkapalain ka ni Lord pag faithful ka. Isa pa, mga kapatid, sakripisyo ng mga immigrants. Alam niyo, mga immigrants, yung gustong mag-ibang bansa, yung gustong lumipat ng bansang kanilang pangarap. Yung mga nasa South America, mga kapatid, gusto nilang pumunta ng North America, gusto nilang i-cross yung border. Kahit delikado, kahit may mga nakaabang na baril doon, kahit may mga barbed wire doon, mga kapatid, kahit maraming sundalo, pinipilit nila na tumawid, pumuslit. Kahit marami nakabantay na sundalo, they will take all the risk. Mapuntahan lang kanilang dream country. Meron po isang narinig na sa isang libro, mga kapatid. May narinig ako nabasang isang testimony. Itong taong to gusto niyang pumunta ng Holland. Hindi ko alam, taga Nigeria siya, taga Africa. 7 times na nag-attempt, laging palpak. Iba yung napupuntahan niyang bansa. Babalik uli siya. Tapos itatry niya uli, sasakay siya ng barko. Tapos magpapalaglag siya sa barko para lang languyin papuntang Holland para makapasok siya illegally doon sa Holland. Alam niyo, one time, mga kapatid, binaba daw sila ng kapitan ng barko sa shark-infested waters. Punong-puno ng shark, mga kapatid. Pero nilanguin nila yon, mga kapatid. Nilanguin nila. 3 yata sila, hindi ako nagkamali. Thank you, bro. Nilanguin nila, mga kapatid. Ganon nila kayang mag-sacrifice. Ganon nila kaya mag-take ng risk para sa kanilang pangarap.
Pero sa kaharian kaya ng Panginoon, are you willing to swim in shark-infested waters para ganapin ang kalooban ng Panginoon? Sa tanker. Siguro doon siya sumakay, mga kapatid. Pero ibiruin niyo, tapos anong nangyari? At nung pampitong beses, nakapasok siya sa Holland. At naging citizen siya. At fina-follow up siya itong isang pastor na to. Umattend ka ng church, kapatid. Sabi niya, ayoko, pastor. Ang dami niyang reason, ang dami niyang palusot. Sabi sa kanya ng pastor, 7 times kang nag-attempt pumunta ng Holland. Willing kang i-risk yung buhay mo. Pero a-attend ka ng church, ang lapit-lapit lang, hindi ka makapunta. Hallelujah! Sakripisyo ng mga businessmen, mga kapatid. Ang pagdinegosyo daw, mga kapatid, ang kadalasang nangyayari sa mga negosyanteng punong-puno ng passion. Nagkakaroon sila ng mga stress-related diseases. Ano ba yung stress-related diseases? Sakit sa puso, mga ganon. In Jesus' name, mga ingatan ni Lord mga negosyante dito. Kasi alam natin yung priority natin, mga kapatid, di ba? Yun daw, kanilang ang kanilang kalaban palagi. Just to acquire wealth. Willing silang i-brave yung ganong mga dangers, mga kapatid. Hindi bale, may pampagamot naman. Sabi nila, pagkakamita ng pera. At yung mga negosyante, willing sila mag-travel to obscure places para magnegosyo kahit may gera. Kasi alam nila, pag gera, doon pinakamalakas ang negosyo. Kaya apathetic ang mga negosyante, hindi sila kumakampi. Tuloy lang negosyo nila kahit yung panahon ng hapon. Tuloy ang negosyo, mga kapatid. Hindi nila ihinto para kumita ng pera. Hindi baling nasa gitna ka ng digmaan. Meron po isang lugar sa Africa, yung mina ng mga diamond, mga kapatid. Magulo doon, maraming militia, maraming local wars. Pero magugulat ka kung bakit araw-araw, kung ilang beses ang flight papunta doon sa Africa. At maraming pumupuntang negosyante gusto makakuha ng diamante. Kahit may gera, kahit delikado yung buhay nila. Nakita niyo, mga kapatid, kung gaano kadaya yung kaaway. Okay lang mag-sacrifice sa ibang bagay, sa mga goals. Huwag lang sa kingdom ni Lord. Yung mga journalist, mga kapatid, meron pong isang minsan na one-eyed reporter. May takip yung kanyang mata. Na-lose na yung kanyang mata dahil sa pagganap ng kanyang profesyon bilang journalist. At tinuturing siyang hero ng mga tinuturing siyang heroine ng mga tao sa media dahil binigay niya ang kanyang mata, inaalay niya ang kanyang buhay para sa malayang pamamahayag. They are considered heroes. But when people want to serve God in those situations, they are considered fools. Ang turing sa kanila ay baliw. Pang-anim, mga kapatid, sakripisyo ng mga doktor. Alam niyo, mga kapatid, ng mga doktor ay delikado sa pag-contact, na makakontak sila ng mga nakamamatay na sakit. Minsan yung isang doktor na kinikwento ko sa inyo, mga kapatid, nagtatahi siya ng isang pasyente. At sa kasamaang palad, dumulas yung kanyang karayom at tumama sa kanyang daliri. Yung dugo nila nagsama. At Aprikano sila, mga kapatid, ang unang-unang pumasok sa isip niya, magkakaroon ka ng AIDS. Ganon kadelikado, ang dami daw niya kakilala ng mga doktor na nagkaroon ng hepatitis, malaria, etc. Dahil sa ganon mga procedure, nagkamali, nasugatan, nahawa. Meron po isang Hapon na doktor, pumunta ng England, kung hindi ako nagkamali, para isolve o pag-aralan yung yellow fever, mga kapatid. Meron siyang teorya, gusto niyang patunayan. Pagpunta niya ng England, kung hindi ako nagkamali, tama ba England? Africa. Sorry, mali yung alala ko. Naalala ko lang bigla siya. Pagpunta niya doon, na dead ball kagad siya. Pero ang tinuring siyang hero. Kahit wala pa siyang gaanong nagawa. Tinuring siyang hero ng mundo. Wala tayo sa gantong mga uri na sitwasyon, mga kapatid. Napaka-pinagpala natin. Napakalaya sa Pilipinas. Walang papatay sa'yo pag nagbahagi ka ng Word of God. Pag nagbahagi ka ng Word of God sa iyong kaibigan, walang magabawal sa'yo. Hindi delikado yung buhay mo pag nag-umpisa ka ng cell group, kapatid. Mapuno ka ng vision na umabot sa maraming kaluluwa at mag-disciple, to win and make disciples. Anong pumipigil sa atin, mga kapatid, para mag-offer ng sacrifice kay Lord? Anong pumipigil sa atin? Kapag nakataya na yung buhay mo, mas malaking sacrifice. So, gawin na natin ngayon. Amen. Sabi ng Bible, darating yung gabi
kung saan hindi na makapagtrabaho ang mga tao. Ibig sabihin, darating yung time na matinding-matindi ang persecution. Mahirap na mag-share ng gospel. Ngayon pala mga kapatid, samantalahin po natin. Habang malaya pa, tara na! Habang pwede pa. Amen. Maglingkod kay Lord habang maluwag pa. Mag-sacrifice. Buuin mo yung 12 mo. Bumuo ka na cell group. Kung may cell group ka na, buuin mo yung 12 mo at gawin mo silang leaders din. I-groom mo sila maging leaders din. Amen. Number 5, last point. Whoever or whatever is the object of most of your sacrifices is the object of your worship. Ano man o sino man yung object o pinatutungkulan mo, pinag-aalayan mo ng iyong sakripisyo, yung pinakamaraming sakripisyo sa buhay mo, ito ang iyong sinasamba. Para kanino ka nag-sacrifice? Sinong umuubos ng oras mo? Anong umuubos ng oras mo? Anong umuubos ng kalakasan mo ng iyong resources? Saan ka pinaka-excited? Pag ginagawa mo yung, anong bagay yung ginagawa mo na pinaka-excited ka? Ibig sabihin yun ang love of your life. Ibig sabihin nandun yung puso mo. Amen? Yun, ibig sabihin servant ka nun. Kung saan ka nag-sacrifice ng pinakamarami. Yun ang master mo. Yun ang sinasamba mo. Alam ko ito yung masakit na katotohanan, pero ito po dapat maging real sa atin. Para tayo ma-challenge mga kapatid na maglingkod kay Lord. At si Lord lang karapat dapat na pag-alayan ng sacrifice. Anong willing mong i-offer kay Lord? Alam mo ba na si Heavenly Father ay nag-sacrifice din? At pinakamagandang sacrifice yung binigay ni Lord. Si Lord Jesus. The darling of heaven. Ang kayamanan ng buong langit na nung binigay ng Panginoon ay nabankrupt yung buong langit. Nung binigay niya si Lord Jesus. Hindi pinagkait ng Panginoon. He gave His only Son. Anong kaya mong ibigay kay Lord bilang response? Bilang pagkapasalamat kay Lord. Sabi ng Bible, in view of God's mercies, offer up yourselves as sacrifice to the Lord. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon. We worship you, Lord God. We honor you, Lord. We give you praise, Panginoon. You're worthy, Panginoon. You deserve all glory, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na gumising sa amin, Panginoon, at nag-convict sa amin, Lord. Salamat, Lord. Alam ko po, kumikilos po kayo, Lord, sa aming kalagitnaan. Alam ko po, Lord, na yung presence po, Lord God, ay andito. At kami po ay kinakausap, in-encourage, tinutulak, Lord, hinihimok, Panginoon, na maglingkod sa inyo, na magbigay, Panginoon, ng aming sacrifice, ng magbigay ng aming best para sa inyo. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang naunang magbigay at pinakita niyo po, Lord God, kung gaano kayo ka-generous, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord God, maging like-minded, like-hearted, Panginoon. Naibigay din po namin sa inyo, Lord God, yung aming best, Panginoon. Holy Spirit, paguhin niyo po yung mga puso namin. Kung meron po, Lord God, mga idols, kung meron mga Isaac, Lord, na hindi namin kayang isuko, Panginoon, sa inyo, dalangin namin, Panginoon, na because of your agape love in us, Panginoon, we will be able to give up, Panginoon, for you, yung mga bagay na valuable para sa amin. At ang promise ko, Panginoon, we get something better. We get better things, Panginoon, when we sacrifice, Panginoon. Unang-una kayo, Panginoon, ang iyong kaharian, Lord God, they are better, Panginoon, than all the material things in this world, Panginoon. Our eternal life, Lord God, and we praise you for that, Lord. Salamat po, Panginoon, sa conviction na ito, Lord God. Nawa, Lord God, ito po ay hindi manakaw ng jablo, Panginoon. Even as we rest and go home, Panginoon, and eat, Panginoon, malagay po sa aming puso, Panginoon, that we are called to sacrifice. We are called to worship, Panginoon. Ito po ang aming pagkatawag, Panginoon. Seal your people, Panginoon, with your most precious blood, with your presence, with your love. Ito po ang prayer namin in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. God is good. Sino po nakatanggap ng enlightenment tungkol po sa sacrifice? Amen, dami.
Sabi po ng 1 Corinthians 10:19, kung tama po yung scripture na yan, na yung the mga unbelievers, when they offer to idols, they offer their sacrifice to the devil. You know that? Rather that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. Sa King James, 19 muna. What say I then? That the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything? But I say the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils, and not to God. And I would not that you should have fellowship with the devils. So, pag nag-sacrifice ang mga unbelievers sa mga idols, yung kanilang sacrifice, ginagawa nila sa demonyo. Kaya sinasabi natin, wag naalisin ng mga idols doon sa bahay ng mga unbelievers. Kasi they sacrifice to the devil when they offer sacrifices. Okay, miski ilagay mo lang doon yun, ibig sabihin, nag-honor mo yung mga demonyo doon sa nakalagay doon sa nakatira sa mga rebulto. Di po ba? But you know, sometimes, yung katulad po ng binanggit ni Joseph na 6 different types of sacrifices. Minsan mga Kristiyano, ginagawa po yun. Yung accountant, amen, yung doktor, pilot, mga gustong mag-change ng citizenship. Di ba? Meron pong isang Aprikano gusto makapunta sa Amsterdam. Tumakas siya ng 3 beses sumakay siya sa tanker. Alam niyo yung tanker? Yung lalagay ng gasolina, ng crudo. Nandun siya sa loob. Namatay nga. Namatay yung gusto lang makapunta sa Amsterdam. What a sacrifice. Di ba? Yung iba pumupunta sa dagat, tapos tatalo na lang pag malapit na sa lugar na gusto niya. Tapos napunta sa Hawaii. Sa halip na sa Holland, sa Hawaii napunta. Grabe. 7 beses yung kinukwento ni Joseph. 7 beses yun. Tapos yung last time, inihagi sila doon sa shark-infested na dagat. Siya lang ang nabuhay, yung isang tao. Pero eventually, nakapunta na rin siya sa Holland. Nagmamalaki niya. Nag-sacrifice ng buhay para makapunta lang doon sa Holland. Okay? So, itong mga sacrifices na ito, mga kapatid, they are sacrifices offered to the devil. Medyo masakit pakinggan, kasi sa self, doon pa kakaturo sa atin. Lahat ng sinasacrifice natin, not unto God, for our selfish ambition, is we sacrifice to the devil. Kaya nga sabi po ng mga ibang mga pastor, ang kaaway daw ng best ay good. When we worship God, we give the best to God. Dapat. Pero sometimes, when we worship God, we give the good to God, not the best. Kaya medyo nagkakaroon ng problema ang mga Kristiyano dahil hindi nila na-define yung katotohanan na ibig sabihin ng worship at saka sacrifice. Bago po tayo magwakas, gusto ko po na pagbulayin po natin ang ating buhay and make a decision. Sabihin natin, Lord, sa iyo ko gusto mag-sacrifice, ayoko sa demonyo. Ang hirap ba nung magsasakripisyo ka sa demonyo? Ay sabi, the unbelievers, they offer sacrifices to the idols, their offerings. It is a sacrifice to the devil. Mga lahat ng hindi natin ginawa para kay Lord, parang ganun na equivalent. Lalo na kapag sentro sa atin po mga buhay. And I want to give you 3 minutes. Pagbulayin po natin, Lord, gusto ko pong mag-make up. Tulungan mo ako. I want to serve you and give the best for you without any reservation. Kasi yun po totoong kahulugan ng sacrifice, ng worship, at saka ng Christianity. Jesus owns us. We need to give our lives to God and to them. Di po ba? Can we sing that, Lord, I offer my life to you. Yung iba, konting sakit lang, depresya, kahirapan, pagsubok, give up na.
But when you do that for the Lord, tutulungan ka ng Lord. Yung sacrifice na gagawin mo dahil gusto mo magpakabanal, lumapit sa Diyos, maglingkod sa Lord, God is going to honor that. Hello? Let's sing that song. Lord Jesus. Before you, oh Lord, and all my regrets, all my unclaims, the joy and the pain are making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past. Things in the past. Things yet unseen. Wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. You can lift your hands as a sign of your commitment, sacrifice to God. My life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. This is the time to worship the Lord. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? That you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives where we live, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Father God, patuloy po kayong mangusap sa amin. Kaya muntablan po kami lahat, Lord, ng inyong mga salita. That you have created us, Lord, for pleasure, for your pleasure. Panginoon, alisin mo po ang mga hadlang sa aming isip na ang sacrifice ay mahirap. Ang sacrifice ay mabuti pag ikaw ay aming iniibig. At ito ang magdudulot sa amin ng maraming tagumpay sa amin po mga buhay. We know, Lord, that it is by grace that we are saved. But to sacrifice, you are pleased with us. Maraming salamat, Lord, for giving us this message to
today, O God, you change our hearts. Baguhin mo ang puso namin, baguhin mo ang aming isip, Lord. Hayaan mo ito ay tumuno sa iyong mga salita. I rebuke every resistance in this kind of message. I rebuke that spirit. Lumayas ka sa buhay ng mga anak ng Diyos. Panginoon, allow us to receive your message today as your Rhema word. Hayaan mo, Lord, na ngayong araw ay marami pong makalaya sa mga anak mo, sa mga taga-Joyful Life with Jesus. Pati na po, Lord, sa mga nanonood sa aming online service. Hayaan mong maraming lumaya sa amin, O God, to praise you and to worship you and to sacrifice our life for you. Itong true meaning, Lord, ng Christianity, ng worship. Maraming salamat, Lord. We give you all the praise, the glory, and honor in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit rest and abide in you throughout the week until we meet again. God bless you, my brothers and sisters, and stay blessed and be a blessing unto others in Jesus' name. Amen and amen. Praise God.